So ito yung sinasabi ko sa inyo na fiber fill na foam. Yan siya. Napaka-effective po nito guys. Ito yung ginagamit ko sa ating first layer ng ating filtration. Crystal clear na yung ating tubig. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na ito, tara samahan nyo ako dahil ito yung continuation natin sa last video at ililipat natin yung mga isda dito sa bagong gawa natin or bagong palit natin na trapal. At papakita ko sa inyo yung effectivity ng fiber fill na foam na pansala ng mga dumi na sabi ko sa inyo sa last video natin. Pero kung di nyo pa nakikita yung last video, panoorin nyo po muna yun, tsaka balikan nyo po itong video na to. So ayun na ang panginantay natin mga kahabi. Samahan nyo ako dahil medyo masama yung panahon, baka umulan, abutan pa tayo. So ayun, tara. So eto mga kahabi, pasok muna tayo dito sa ating relaxing area. Ito yung mga pamparelax natin. So eto, diretso tayo dito. Ito yung ginawa natin or sinat up natin na trapal pan at laminated sack lang yung gamit natin dito. Kung di nyo pa nakikita, panoorin nyo po muna yung last video natin kung paano natin to in-install na walang mga kulukulubot at malinis yung pagka-install natin sa ating trapal. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na fiber fill na foam. Yan siya. Color white. Tapos grabe, napaka-effective po nito guys. Ito yung ginagamit ko sa ating first layer na ating filtration. Tapos pag bago yung tubig na nilalagay natin. Kasi may mga watermarks or mga parang buhangin yung nakalutang dito sa tubig natin. Kung makikita nyo po doon sa last video. Pero kita nyo naman ngayon, crystal clear na yung ating tubig kahit di pa natin na-connect sa ating filtration. At ayan, katatapos ko lang din linisin yan, iakabitan na natin yung pump nito para may setup na natin. So ayan, napaganda na tubig natin guys, no? Pag gumamit tayo ng fiber fill na foam. Ayan. Kung gusto nyo po nyan, may link po tayo dyan na nilagay na pwede nyo pong pag-orderan. Pero kung may malapit naman dyan na bilihan ng mga foam sa lugar niyo, pwede kayong bumili doon para ma-check nyo po talaga yung quality at mas makamura din po kayo. So ayan, pero kung wala naman, check nyo po yung link natin dyan. Ito yung filtration ng koi pond po natin na yun kahabi. Dalawang drum yung setup natin. Isang mechanical tapos isang bio chamber. So kompleto na po siya. At ito lang po yung lumilinis ng koi pond po natin na yun. Kung gusto nyo po makita or matuto kung paano ito gawin, may mga video po tayo dyan kung paano to i-set up. Ito yung ating pan, tapos ayun yung ating filtration system. So ayan, kabit ko na po muna yung kanyang piping para ma-cycle po muna natin yung tubig at mailipat na natin yung mga isda. So ayun, tara. Ito yung fiber fill na po guys. Lagyan muna tayo ng konti kasi mag-maintenance naman tayo dito. So yun guys, ilang araw tayo hindi nakapag-video, hindi natin na-continue yung ginawa nating video, pero ito na ngayon yung mga isda natin dito. Ayan, pinapakain ko sila ngayon. Tapos ito yung ginawa natin or sinat up natin na pan. Nalipat na natin dito yung mga isda. Ayan, at goods na yung quality ng tubig natin. Ayan, napapakain kasi tayo ngayon. Ayan sila. So napaka-effective talaga nung
fiber fill na foam. Sa mga nagtatanong sa atin, yung name po noon sa pinagbibilhan ko, fiber fill na foam, yung color white po siya. Ayan. So kung gusto niyo bumili ng ganun, pwede kayong bumili doon sa mga may nagtitinda ng foam dyan sa area nyo. Pero kung wala naman, may link tayo dyan na pwede kayong makapag-order through online. Ayan. So heto, natanggal na nga natin dito yung quarantine pan natin. At ito, dilipat muna natin dito yung mga tank. Ayan. Yung mga nilagyan natin ng mga balloon molly. Tulinis natin tong area na to. Tapos yun o. Oops. Mag-maintenance pa tayo ng ating koi pan filter. So abangan nyo lang to sa mga susunod na araw. At ito kahabi, kung mapapansin nyo, mas lumiwanag yung area natin dito dahil tinanggal ko na po yung ayan, yung nakalagay po dyan na net para maliwalas po tingnan dito. At di naman din gaanong masyadong mainit para lumakas din yung gana ng ating mga koi sa pagkain. Ayan. Kasi pipilin tayo ng mas madalas ngayon. Kasi ginugoal natin na maibalik yung katawan ng ating mga koi. Ito. As of this moment, ito yung mga katawan nila. Yung gamit po natin ngayon ay yung Haruto Koi Food. Nakatapos ko lang magbigay sa kanila. Ganda na ng katawan nito. Tapos yung benigo natin. Papagandahin pa natin yung mga katawan nito. At ito yung kabuuan nitong koi pan natin na to, na laminated sack po yung gamit natin. Pero kung gusto nyo po talaga ng pamatagalan, mas matagal yung mga gamit, gumamit kayo ng mga rubberized na trapal na katulad nito. Kung magtatanong kayo sa mga brand, pwede nyo check yung mga Maruyama na brand, yung pinakamakapal nila. Ayan. Pero ito, basta maganda lang yung pagkakagawa nyo ng frame. Ayan, ito yung frame natin. Kung gusto nyo makita kung paano natin ginawa itong frame na to, may video po tayo dyan. Set up po natin kung paano po natin ito ginawa. Ayan. Mga ritasong kahoy lang din yung mga ginamit natin dito, pero mga maitibay pa naman. Ito, kahoy talaga ito. Tapos may mga coco lumber. Ayan. Basta tama lang or sakto lang talaga yung pagkakagawa nyo ng frame. Magtatagal naman yung buhay, matagal na sira itong laminated sack pag ito yung ginamit nyo. So, ayan, nakasikalalay talaga sa frame. Ayan. So yung isda na nakalagay dito, may 4 na koi tayo, tapos 3 shogun at 2 hammerhead, isang albino, isang black na hammerhead. Ayan. So yun yung filtration system natin, 2 chamber, mechanical, tsaka bio chamber. Ayan. So plano ko din po dito na maglagay ng spillway siguro para mas makalat yung tubig. Same po dito. Depende pa yan kung ano yung maisip natin na iba pang idea na gagawin natin dyan. So yan, sa mga nagtatanong sa mga balloon molly po natin guys, pakita ko sa inyo, nandito pa naman sila, yan, pero di na tayo nag-breed. Pero ito may mga mailiit dyan. Naglagay kasi tayo dyan ng 2 male. Yan, pero isa maliit pa, pero yung isa yun o, yun yung male. Yan. Hindi ko rin alam kung ano yun ang anak niya. Ayan. Tapos yung iba nandito. Ayan. May mga gapi pa tayo dito. Tapos yung mga male natin na mga ayan, ang kalat pa ng area natin. Nandun lahat sa malaking tank na yan. Tapos ito yung ating FH. Tapang natin FH. Ayan. Hindi pa natin nalilinis yung tank nya.
Ganda, no? Mas lumaki yung kanyang ulo. So yun kahabi, yun po yung update natin sa mga ginagawa po natin dito, mga project sa ating mga isda. Yan. So abangan nyo lang po yung mga susunod na upload po natin. So yan, hanggang dito na po muna mga kahabi. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Peace out.